Ayan, magandang umaga mga kamamang. Napakaaga. Hindi na sanay si kamamang gumising ng maaga ng ganito. Ako sila mga kamamang ngayon. 8 o'clock ang appointment natin dun sa Steven Auto. So dadali natin yung sasakyan natin para pa-change oil, mapa windshield washer plus tsaka yung oil. Hindi ko alam, oil tank flushing din na yung pinagsabay-sabay ko na siya. So dadali natin siya kila Kuya Dindo Fernandez. So ngayon pupunta tayo sa Steven Auto. Napakaaga mga kamamo. Hindi na ako sanay gumising umaga. Tara mga kamamo, biyahe muna tayo mga kamamo. Dito na tayo. Okay naman kahit pa paano in-expect ko yung gising ko. Kala ko medyo gising na gising ang diwa ni kamamo ngayon. Dito tayo. Diyan na sila kuya. Yan na. Pupunta tayo sa Steven Auto. Yan na si Kuya Ed. Kuya Ed, di ba? Tama kuya? Kuya Ed, di ba? Ayun. Yung kahapon nakarang vlog natin si Kuya Ed, hindi nakapagsalita. Ayun si Kuya Ed, yan. Check na nila. So, hindi na natin yung mga dapat pumipipirman o kailangan ng mga ID na iwan. Ito na kay Kuya. Siya mag-aasikaso niya. Kailangan pa lang sir ng ID mo para ma-encode natin sa system, please. ID. Ay si Kuya Ed pala yung ni Kuya dito. SA. Service yan, advisor yan. So hindi kasi masyadong malinaw yung pagkakasalita ni Kuya nung nakaraan. Yan. Medyo malabo yung Yung mic pala kasi naki Kuya. Naki-boss yung mic. Naki Kuya Dindo pala yung mic, kaya yung subs. Pasensya na dun sa mga nakapanood. Ay ngayon ayusin natin. Si Kuya Ed. Naka-discount pala tayo Kuya. Kuya, ano yung discount na nabigay mo pala sa akin? Actually, yung discount na ibibigay natin today, yung multi-points na natin. Actually, ang checking nun is bumper to bumper. All the suspensions, brakes, tires, fluids, lights, anything about the car. Then, discounted na rin ang ating change oil today para napakasarap. Kamama mo natin. Maraming salamat. Ayan, salamat kay Kuya Ed. Punta na kayo dito mga kamam, talaga pagpasok kayo pa lang dito. Mararamdaman nyo yung ambience ba mga kamam pagpasok, yung spirit, yung soul ng mga tao dito, mararamdaman mo kung gaano ka-warm mga kamam. Hindi yung pagpasok mo dito parang ayaw pumasok dahil magbabayad ako, hindi. Yung pakaramdam dito na welcome ka na, parang sabi nga ni Kuya Dindo is parang pamilya ang turing nila dun sa mga kliyente nila. Kaya kayo, punta na kayo sa Steven Auto. Yan. Try nyo na yung service nila. Hindi lang service nila, pati yung mga sasakyan, lahat ng mga may kailangan ng sasakyan ngayon na pre-owned. Ayan, punta kayo dyan. Marami siyang SUV, rugged na Wrangler, meron silang truck, meron silang kotse. So ayan, punta na kayo sa Steven Auto Shop. Yan mga mama, nandito tayo kasama natin si Kuya Jobin. Ayan. So pupunta tayo dun sa mismo nila shop nila dun sa So pakita natin sa inyo yung mga Pilipino dun na kababayan natin, na mga empleyado ni Kuya Dindo. Anong itong June lang? Saan kayo sa Pilipinas pala Kuya? Sa Batangas. Batangas. Galing ako ng Mitsubishi. Yung mga kinukuha ni Kuya talaga mga experiensyado sa Pilipinas. Ang dami na natulungan ni Kuya Dindoy. Almost 10 years ako mekaniko dun sa atin. Yung bagay. So, ang problema mo lang dito kaya malamig. Problema ko, nag-isa ako dito. I see. May pamilya ka na rin sa Pinas, no? Papasok tayo sa loob. Nakakatawa lang mga kamamo kasi nakikita natin dito si Kuya, dami natutulungan ng mga Pilipino from Pilipinas. Ngayon nandito na sila. Ayan. Saka yung mekaniko iba pag mekaniko ka dito sa Canada. Kung sa Pilipinas parang putyo lang ang mekaniko, dito hindi.
magandang ano yun, magandang trabaho yung mekaniko dito. Dito tayo sa ano. And mga kamamaw, napagbigyan tayo ni Kuya Dindo pumunta dito sa talyer niya. So nandito yung tatlong Pilipino na empleyado niya, si Kuya Chris, si Joshua, at saka si Joven. So ito na yung ano, sasakyan natin. Pero syempre hindi tayo masyadong ano dyan. Panood-panood lang tayo mga kamamaw. Yung mga sasakyan na ginagawa nila. Saka napakalinis mga kamamaw nung area nila. Talagang malalaman mo Pilipino yung ano eh, yung trabahador eh. Makita mo pala yung sahig oh. Although syempre talyer to, pero ibig sabihin tingnan mo kung gaano kaano. Para sa akin maaliwalas to. Maaliwalas. Kaya galing. Yan ang mga siguro mga change oil yan siguro, or may mga papalitan sa ibabaw ng ano. Kaya makikiosyoso tayo. Makikiosyoso tayo mga kamamaw. Ayun yung kapatid ko nga pala, shoutout kay Daniel Kapili. Magsikap ka lang, ayan. Actually si Daniel, nag-aaral ng ano yan eh, mekaniko sa Pilipinas. Naku sana lang makarating yung kapatid ko dito. Ayan, pag naging mekaniko ka dito, ganito yung gagawin mo. So, sana swerte ng kapatid ko. Ang ano ko lang naman talaga yung kapatid ko, magkaroon ng magandang kinabukasan eh. Isang malaking sa akin yun. Isang malaking parang fulfillment as a brother yan. So lahat sila gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan. Siyempre ayoko nang dumating sa point na hirap sila sa buhay. Gusto ko meron sila. So tumandaman ako, at least maiwan ko sila. Ito paano mabubuhay nila yung mga sarili nila. Yun na inaayos na. Makita nga natin yung ano, masilip ko yung ilalim. Tayo lang tayo ng konti. Luma na rin yung gulong. Tuma na rin yung gulong ng ano natin eh, sa ilalim. Yun. Kasi usual mga kamamo, kahit yung mga ganyang ano, pinipinturahan ko yung pag summer time. Nung time na bumibili ako ng mga second hand dati. Ay ngayon ko lang nakita yung ilalim. Pero actually isipin mo, sa tagal na rin ng sasakyan na to, maganda pa rin yung ano niya, yung expectation mo na ano. Ayan. Ang kulang lang dito, papabombahan mo yung tag dito, undercoating mo siya eh. Pero you know, malinis pa eh kung titingnan mo talaga siya eh. Kasi talagang ang may-ari kasi talaga ng sasakyan na yan, dalawang Canadian na matanda. So talagang naka-maintain yung sasakyan natin. Umayo lang ako kasi nagtatrabaho yung mga to. Ayoko maging ano, parang masyado akong matanong doon. Napansin nyo, hindi ako masyado nagtatanong kasi nasa oras sila ng trabaho eh. Ngayon ko silang gumawa. Ako singit-singit lang, pakita ko lang yung ano. Pero grabe yung ano, ang linis nung ano. Tsaka mga kamamay, nakabukas oh. Nakabukas, tapos walang usok ang bibig ko. Ibig sabihin mga kamamaw, mainit ngayon. Ito talaga yung time ng ano, bala ko talaga ngayon. Ito talaga yung time na mag-i-scrape ako nung labas namin. So siguro mamaya, pag uwi ko matutulog lang ako ng konti dahil alam niyo naman si kamamo, maaga nagising. Pagkagising ko, tatanggalin ko na yung mga snow doon. Pero so, para makita mo, walang usok yung bibig ko. Hey, good morning, man. And ha? I think it's in the office. Yeah. So ayan, maganda siya. Hindi ako inuubo kasi hindi ano eh. Parang alam ko negative 4 lang today. Tapos sa Sunday narinig ko sa balita na kumakamamo, napakasarap. Nararamdaman na namin ang pagdating ng spring. So sa Sunday is alam ko positive 5 ang temperature. So ayan na, gumaganda na. Dati talaga di ko alam yung ano eh. Di ko inaalintala yung lamig ng Canada. Talagang minsan naka t-shirt pa ako, even minus 30 nakakalabas pa ako. Ngayon wala na mga kamamo, minus 20 inuubo na ako. Yung
yung atag dito, yung usok nung winter sa labas, yung lamig, yun yung nagchochok dito sa lalamunan ko, kaya parang nagdadry yung ano ko, kaya nauubo ko. Yan pala, Joshua, taga saan ka pala sa ano, sa Pilipinas? Hello po. Saan ka sa Pinas? Laking Maynila po. Oh, so pero dito ka na ano, dito ka na talaga nag-aaral at ano, or kinuha ka ni Truck Kuya driver Dindo? po ako sa Philippines. Oh, so kinuha ka talaga niyan sa Pilipinas, so yun. Ano si Bossing, biyaya ng Panginoon. Oo nga eh. Kasagsaga ng mina yung ano, yung hotel. Oo. Halos wala talaga akong trabaho. Oo. Si Bossing nakilala ko lang sa ano, sa bangko. Oh, galing yan, di ba? Iba talaga si Kuya Dindo, marami natutulungan. Truck Yan. driver talaga ako sa Pilipinas. Oo. Una kayo din na. Sige, sige. Bangkok ako eh. Oo, sige, walang problema. Pasensya na sa abala. Kaya narinig niyo mga kamamo. Kaya si Kuya Dindo binibigyan talaga ng Panginoon ng ano, ng blessing. Alam mga kamamo, nung pagkakabagay niya, tumatago sa akin. Kasi ako mga kamamo mo, galing tayo sa hirap. So pag nakakita ko ng mga tao, mabubuti ang kalooban na ganyan, tinatamaan ng ano ko, tinatamaan ng yung ano natin, yung bugsuba ng damdamin, tinatamaan ako. Iba talaga mga kamamo, kaya napakasarap. Kaya nga ako ito, kaya sabi ko sa inyo, kaya gusto ko nagbablog ako para ipakita ko rin yung mga Pilipino dito. Yun yung way ko ng pagtulong para kahit pa paano sa simpleng video na nagagawa natin is napapakita ko sa mga manonood kung gaano ano ang mga buhay ng mga Pilipino. At the same time ngayon ay share ko ngayon kung gaano kabuting tao si Kuya Dindo. Kaya Kuya Dindo, saludo sa iyo. Yan, chine-check ni Joven yung ano, yung iniikutan niya lahat ng ano, yung parts ng sasakyan natin sa ilalim, para malaman natin kung may mga palitin na ba o may mga dapat ng ano, alisin or palitan ng mga bagong pyesa. Chine-check na niya. Overall daw yan, sabi ni Kuya Ed. Kaya napakaswerte natin at hindi biro. Hindi biro mga kamamo yung binigay sa aking discount ni Kuya. Kaya nakakatawa lang din kasi malaking bagay din. Magkano rin yung nabigay sa ating yun is grocery na rin natin yun mga kamamo. Kaya thankful ako dito ako napunta ngayong araw na to. Yan. Medyo matatagalan yan. Matagal yan. Mga ano yan. Kaya matagal matatambay si kamamo dito ngayon. Nabigyan naman tayo pagkakataon ni Kuya na ikutin. Ang dawin na ng sasakyan ni kamamaw ngayon. Kamamaw, sine-change oil na. Hindi ko alam kung change oil, transmission oil ata. Kukunti lang sa lumabas. Transmission oil yung yan dyan. Fully synthetic na, tsaka ang ginagamit ata nila dito is yung pang Ford daw talaga, palatis ano. Talagang mas maganda yung ano sa makina nung sasakyan. Hindi ko masyadong ma-explain ng masyado kasi nga hindi man tayo mekaniko, pero yun ang pagkaka-intindi ko sa explain ni Kuya Ed kanina. So overall talaga pag inayos na itong sasakyan na to, talagang ano, sabi nga niya is mas maganda na rin at dinala mo na agad at pinapalitan mo na or pina-maintain mo kasi mahirap na, hindi naman natin masasabi mga sasakyan lalo yung mga second hand, pero sabi niya sa lahat daw ng ginawa ng Ford na sasakyan, itong Ford Explorer Sports Truck daw yung pinakamaganda na when it comes dun sa ano, sa makina or sa parts ng sasakyan as Ford. Ito talaga yung ano daw, pinakamaganda, Ford Explorer Sports Truck. Ayun na, change oil naman. Grabe ang itim na lang ano. Ikaw pala Kuya. Oh. Okay na bro, thank you. Itim ng langis, oh. Grabe. Maitim na. Palitin na talaga. Kasi yung last time na na-change oil to was like nung ano pa, if I'm not mistaken, November
November or October, alin doon sa dalawang buwan na yun, yun yung huling time na change oil siya. So kailangan na talaga siyang palitan. Dahil lang sasakyan dito is hindi na makatulad nung sa Pilipinas na parang halos araw-araw. Nakita niyo naman paggamit natin, di ba? Halos parang hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka makakapunta kahit saan kung wala kang sasakyan. Kaya talagang gamit na gamit yung sasakyan dito. Kaya deserve ng sasakyan na i-well maintain mo sila para magtagal sila sa inyo. Magtagal sila ng serbisyo sa paggamit nyo. Filter ng transmission. Ayan, transmission oil pala ito mga mama. Ayan nata mga kamama yan, no? Sa change oil naman. Tuloy na yung yan. Ang ginagawa ni Joshua, parang pang wheel alignment. Ayan. First time ko makakita ng machine na ganyan. Ayan. Yung mga nilagay siyang Ayan o, start natin. Log yan kung hindi pantay. Hindi. Ito ko kasi based sa computer na reading niya. Oo. So this one is been to correct po. Oo. Kasi bago mag-correct po sa harap, kailangan yung likod mo. Oo, likod muna. Kasi pag in-adjust natin yung harap, nakapalong po. Oo, I see. Kaya So, likod muna po and then harap. Mm. Ito kasi, yung reading ngayon niya is spelled. Ito yung ratio po na kailangan na allowable lang po. Oo. Pero ito, good na po siya. Dito Basta naka-green, okay siya. Oo. Ayun, salamat Joshua. Yan, nagkakaroon tayo ng mga idea sa mga sasakyan kasi nga nung nakarang itong truck natin na pinalitan siya ng rim. Kaya parang tabingi yung manabela niya o yung gulong niya sa harap. Mararamdaman mo yung manabela na katabingi. Dahil kailangan palang i-wheel alignment, kaya kung tatanggalin mo, magpapalit ka lang ng rim o ng rim o gulong dun sa sasakyan mo, automatic pala talaga i-wheel alignment mo. Kaya hindi rin biro yung binayaran natin nung nagpa-wheel alignment tayo na hindi na isama dun sa sa bill nung rim natin, nung mags natin, nung time na pinapalitan natin to. So yun, ngayon na ako nakakita ng literal na kita ko sa mata ko kung paano mag-wheel alignment. So ayun, kasama ko si Joshua dyan. Kasi yung magnet niya sa loob, doon dumidikit yung mga metal particles niya na Oo. So itong kulay ko yan ng transmission, luma na talaga, no? Oo. Hello mga kabayan, ako nga pala si Ed ng Steven Auto. Accredited ng SDI Mechanical Inspection kami and we do our full service about automotive. Dito sa Steven Auto, lahat ng aming sasakyan dumaan sa 130 points. At ano yun? Lahat ng units namin is guarantee safe and perfect condition para kampante ka sa biyahe mo. Sinusuri namin mabuti ang makina, gulong, preno, ilaw at iba pang mga major components ng inyong sasakyan para siguradong safe at maaasahan ang inyong sasakyan. Kaya mga kabayan, visit us at Steven Auto Truck Unlimited. Mga kamama, dito tayo sa pinaka front test nila. At ina-explain ni Kuya Ed lahat ng hindi lang pala yung pinapaayos natin ngayon na yung target natin today. Tapon yung kape ko. Meron pa palang yung sa engine belt, palitin na rin So ina-explain niya yung mga parts na dapat palitan na immediately. And then yung iba naman maano pa daw, pwede pa. So nadagdag dun sa from transmission plus tapos sa change oil tsaka sa dito sa may coolant niya flush, and then dadagdagan pa may mga leak daw yun sa may mga na kailangan patang i-align yung sasakyan.
Kasi napa-wheel alignment natin yan before nung pinapalagyan natin ng mags yung kotse natin. So ngayon, kailangan pa rin galawin nila, i-wheel alignment nila kasi gagalawin nila. May mga leak daw dun sa may singit-singit doon. Hindi ko alam yung tawag dun, CB. Parang CB leak yung pagkakabanggit ni Kuya. And then yung belt sa may, hindi mismo sa mismong timing belt ng makina, sa may bandang labas lang daw. Yun, papalitan din ng belt na kailangan na talaga kasi mahirap na daw, baka daw mapatulan tayo. Kaya malaking pasalamat ako, dinala ko na rin agad dahil hindi ko ini-expect yung ibang parts pala ng sasakyan is kailangan ng palitan. Buti na lang nakapunta tayo ngayon dito. Mahirap na kasi kung masira yung sasakyan, wala tayong magagamit dito. So necessity talaga dito sa Canada na meron kang sasakyan. Napakahirap pag wala, lalo katulad niya pag winter time, paano ka mag-grocery? Ang hirap, ibibigay mo kung magdadrive ka, di ba? O yung magtataxi ka, laking ang mahal ng magagastos mo, kaya malaking bagay talaga yung may sasakyan ka dito. Flashing na lang ng coolant. Natapos na bro yung yung sa uli yun, yung ATF. yung sa dito sa oil na tas change oil. Ayun isa pati itong maayos naman yung saka natin naman siya. Pina-flash na lang sa coolant niya. Yung transmission, ayun yung transmission oil, okay na. Pinalitan na ng bagong filter. Ayun na, bago yung filter na ang bago na siya. Kaya okay na naman ang takbuhan na itong sasakyan natin. Mas maganda na rin talaga yung na-well maintain natin yung sasakyan natin. So ngayon, wala na tayong kaba sa paggamit nito dahil naka-maintain na siya. Kaya swerte rin talaga kung sakali mang papapunta sa ibang sa ibang tao. Nag-iisip-isip na rin ako mama kung kukuha ako ng kasi nga syempre lumalaki na si Jacob, di ba? Parang naiisip ko na, sabi natin hobby man lang natin tong truck na to. Kung talagang kailangan nating i-let go, wala tayong magagawa. Kasi nga para yung likod ba nagagamit din ng maayos. Balak natin baka kung sakali bumili tayo ng SUV. Pero mas maganda nga yung 4Runner Gusto ko rin yung 4Runner, sana nga yun na lang, basta ay nabanggit ko, nagkaroon kayo ng idea na mukhang bebenta ni Kamamo itong yung sasakyan niya. Pero syempre napakaswerte nung kukuha nito. Nakita nyo naman kung paano natin i-maintain yung sasakyan natin. So we'll see. Inaisip ko lang kung iano ko na, kasi nga yung sasakyan is kailangan medyo mas maluwag na dahil nga lumalaki na yung bata. Hindi naman natin masasabi sa in the future baka dumating yung mga anak natin dito, di ba? Para at least di naman tayo kukuha na ng hulugan na sasakyan, baka na lang din. Baka sa tao na lang tayo kumuha ng bago nating sasakyan. So after neto, bayaran time na, masakit na sa bulsa. So pero syempre that's part of the having a vehicle here in Canada. Kailangan talaga is i-maintain nyo yung condition ng sasakyan nyo para at least mas masakit sa bulsa. The more na hindi mo siya pinapansin yung mga dapat palitan, the more ka mas sasaktan ng ulo or sasaktan sa bulsa. So ayun mga Kamamo, tayo na lang natin yung niya. Sige, yung mga yan, mga malulupit na mekaniko dito sa Steven Auto Shop. So ayun mga Kamamo, medyo nag-stay pa tayo ng konti. 12 o'clock na dito. So napag-desisyon ako na lang din mga Kamamo, napapalitan ko na yung belt na malapit dun sa mismong parang makina niya. Hindi naman siya yung timing belt yung semi belt. Kuya Ed, ano po yung tawag ulit dun sa belt na yan? Serpentine belt. Ayun, serpentine belt. Ayun, pinapalitan ko na rin para at least okay na siya, kasi napansin nga nila may parang na daw, may crack na siya. So pinaano ko na para at least yung peace of mind ko kapag ginagamit natin sa sakin, wala na tayong pag-aalinlangan. So ayan, napalitan na yung serpentine belt, napalitan na yung
yung transmission oil na flush na pinalitan na ng bagong synthetic na transmission oil, na flush na yung coolant, and then pina-change oil na natin. So ngayon ang babayaran natin is nagkakahalagang $915. So nandun na talaga part ng ano natin yun, ng responsibilidad natin as a owner ng sasakyan, na make sure natin na naka-maintenance, kasi nga syempre buhay ng tao yung pinag-uusapan dyan eh. May mga nakasakay tayo na baby natin, si misis natin, tsaka si Bless. So kailangan talaga ma-maintain natin yung sasakyan natin. Kaya napakaswerte ng sasakyan na yun, na sa lahat ng naging sasakyan ko, ito yung madalas ko talagang yung talaga yung maintenance talaga nakatutok ako, kasi nga syempre isa lang yung sasakyan natin ginagamit dito. So kailangan natin yan. Kaya yung sabi ko nga sa iyo, kung maisipan kong kukuha kasi ako ng SUV na lang siguro kung sakali. Wala talaga, kasi ako wala na, nandun na tayo sa point na di ko na iniisip kung ano yung gusto ko. Nandun na lang ako sa point na iniisip ko kung ano yung nararapat na sasakyan para sa amin. So kaya sa makakakuha ng sasakyan pag binenta natin is napakaswerte mo na kung ikaw yun yung kukuha ng sasakyan natin. Talagang pinamaintain ko na lahat, kaya wala ka ng problema o sakit sa ulo pag nakuha niya to. Kaya yun lang masasabi natin, na napakaswerte nung kukuha ng sasakyan. Eh mga kamamaw, nandito na tayo, tapos na tayo, nakapag-payment na tayo kay kuya. Ito yung serpentine belt. Yan. So yung pinalitan na siya. Ayun, may mga na, may mga crack na eh. So baka mamaya kasi mahirapan tayo, maputulan tayo, naku patay na, lalo pang yung bulsang masakit, baka mahapdi ang lang kapalit. So yung pinakita ni kuya Kasi pagka naputol to, Kay Joven. marami kasama to. Power steering, yung water pump. So marami apektado, kaya maganda na agapan natin. Apektado ka. Ayan, salamat po. Ayan mga kamamaw, ito na yung invoice ng natin. So ang binayaran na, ang pinalitan doon sa mga sasakyan, hindi ko ina-expect na ganitong kadami mga kamamaw, sobra. Pero syempre, napakabait ng Panginoon at dito tayo dinala kay Kuya Dindo. Binigyan tayong discount, malaking bagay na sa akin yan. Kaya maraming salamat sa Steven Auto and Truck Century. So ayan, paki-support nyo yung mga Pilipino mechanics natin dito, yung mga dealership, auto shop. Ayan, mas maganda siya, tsaka talagang kalidad talaga sasabihin nila sa inyo yung mga problema ng sasakyan nyo. Hindi sila mag-aatubiling sabihin or i-update kayo ano may mga dapat nyo palitan sa mga sasakyan nyo, lalo na usually pag mga pre-owned yung sasakyan nyo, mga second hand na medyo luma na syempre hindi natin aalis na may mga bagay na dapat palitan or kailangan ng tanggalin sa sistema ng sasakyan nyo. So ayan, ang ina natin ay environmental P. Yan, meron din full synthetic 5W30 motor oils. Ayan, inano din nila oil filter, pinalitan din nila. Ford Motocrop, ayan. Transmission fluid, so ayan, inano rin transmission. Tapos Ford Motocrop orange concentrated, ayan. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Tapos yung transmission filter kit, pinalitan din. Tapos yung belt, inano ko na. Nakita niyo naman sinabi ni Kuya Joven kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari kung hindi natin papalitan. So ayan na, inano na, pinapalitan ko na para wala nang worry sa ang sasakyan natin. Kaya napakaswerte talaga. Napakaswerte na sasakyan natin na rin siya. Siyempre salamat din kami dahil ito yung pang-araw-araw namin ginagamit. Pero siyempre that's part of having a vehicle dito. Responsibilidad mo yan para mas maayos ang iyong pagdadrive sa araw-araw. So ayan mga kamamaw, maraming salamat ulit. Buhay Canada dito sa atin, dito sa Saskatoon. Yan ang mga natin mga kumbaga usual na mangyayari sa inyo kung sakaling nandito man kayo, kung nasa man lugar, talagang kailangan ng mga ganitong maintenance sa sasakyan. Medyo masakit sa bulsa, pero necessity kasi talaga dito sa Canada na magkaroon ka ng sarili mo sasakyan para anytime kung saan ka magpunta is magagamit mo. So maraming salamat mga kamamaw. So please don't forget
to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.